Mabilis na lumipas ang oras. Nandito na siya ngayon sa loob ng kotse habang bumabiyahe patungo sa venue kung saan gaganapin ang party. Nabanggit sa kanya ni Rovan na doon na lang sila makikita sa venue. Kaya naman naging palagay ang kalooban niya. Isa pa, ang pinagkakatiwalaan nitong tauhan na si George ang sumundo sa kanya. Kaya walang dapat na ikabahala. Inilabas niya ang kanyang cellphone nang marinig niya na biglang tumunog yon. Hindi niya pa nga maiwasang mapakunot noo nang mapansin niya si Devon na tumatawag. Devon, wika niya. Pwede niyang kausapin ang kaibigan niya habang nasa biyahe pa siya. Mireya, nasan ka ngayon? Pwede ba kitang makausap kahit na saglit lang? Sagot din naman kaagad nito sa kanya. Kaagad naman siyang tumango. Nandito ko ngayon sa biyahe. May party kasi kaming dadaluhan ni Rovan. Pero pwede pa tayong mag-usap ngayon? Ano ba yon? Mukhang importante yan dahil napatawag ka pa talaga. Nakangiting sagot niya dito. Okay, great. Ganito kasi yon. I don't know kung chismis to pero alam mo bang hindi na ako kinakausap ni Jasmira ngayon. Hindi ko alam kung anong problema ng babaeng yun. Pero feeling ko iniiwasan niya na ako. Wika naman kagad nito mula sa kabilang linya. Hindi niya naman maiwasan na magtaka. Hindi pa rin ba nagkasundo ang dalawa? Ang last na pag-uusap nilang tatlo ay nung dinalaw niyang mga ito. Tapos naunang umalis si Jasmira. Nag-walk out dahil siya naging topic nila tungkol kay Jonas. Hindi ka pa rin niya ba kinikibo? Bakit daw? Dahil ba kay Jonas? Seryosong tanong niya. Yes. Teka lang, bakit alam mo tungkol sa bagay na to? Gulatin naman itong tanong sa kanya. Just because nakita ko siya kahapon sa isang coffee shop na kasama si Jonas. And I think sila na. Direktang sagot niya dito. Narinig niya pang mahinang na pamura si Devon, kaya naman hindi niya mapigilan na mapangiwi. Shit, sinasabi ko na nga ba may relasyon sila ni Jonas. Hayes nako, hindi ko na alam kung anong gagawin kay Jasmira. Ilang beses ko nang pinagsabihang itigil niya ng kahibangan niya kay Jonas. Pero parang in love talaga sigurong lukaret sa lalaking yon. Alam mo bang nag-resign siya tapos tinanggap niyang alok ni Jonas na maging secretary nito? Seryosong wika nito na labis na ikinagulat. Hindi niya kasi ito alam Sa bagay, simula nung nagkabalikan silang dalawa ni Rovan, ibinigay niya na lahat kay Jonas lahat ng karapatan sa pamamalakad sa negosyong itinayo nila. Isang shareholder na lang ang naging papel niya at si Jonas nang gumagawa ng lahat ng desisyon sa negosyong yon. Ayaw kasi ni Rovan na maging busy siya. Isa pa, gusto niya ding maging hands-on sa pagpapalaki ng mga anak nila. Balita niya din na muling bumalik sa pagpapalakas si Jonas sa negosyo ng mga magulang nito since tuluyan na nagretirong ama nito. Kung sa pagiging busy, talagang busy si Jonas. Wala na tayong magagawa kung ano man ang magiging desisyon ni Jasmira sa buhay niya. Ipagdasal na lang natin na sana si Jonas ng lalaking para sa kanya. Sagot niya naman dito. Well, ano pa nga bang magagawa natin? Ayaw niyang makipag-usap sa akin at lalong ayaw niya makinig ng mga payo ko. Kaya bahala na siya. Kung ano at ano pa man, nandito lang naman tayong kaibigan niya na handa siyang damayan sa lahat ng oras. Seryosong wika ni Devon. Hindi niya tuloy mapigilan ng mapailing. Ngayon pa lang parang sure na yata si Devon na iiyak din si Jasmira sa piling ni Jonas. Heist, kung bakit naman kasi sa dami ng mga lalaking pwedeng mahalin, bakit si Jonas pa? Ang alam niya talaga noon, hate na hate ni Jasmira si Jonas pero mukhang nagbagong ihip ng hangin. May sariling desisyon na sa buhay si Jasmira. May sarili din itong nararamdaman at kilala na rin naman ito si Jonas pero sumugal pa rin. Siguro noon pa, in love na talaga si Jasmira kay Jonas. Dinadaan lang nito sa kunwaring pagkainis sa lalaki. Sige na Mireya, I have to go. Mag-ready pa ako sa pagpasok sa ospital. Ingat kayo ha, ikamusta mo na lang ako sa mga bata. Paalam sa kanya ni Devon na siyang sinang-ayunan niya naman kaagad. Pagkatapos makipag-usap kay Devon, nagtataka niyang nilibot ang tingin sa buong paligid. Kanina pa kasi sila bumabiyahe pero bakit parang hindi pa rin sila nakakarating sa magiging destinasyon nila. Nag-uumpisa na rin dumilim ang kapaligiran kaya naman napatanong na siya kay George. George, malayo pa ba tayo? Saan pala gaganapin ang party? Puno ng pagtatakang tanong niya kay George. Feeling niya kasi nakalabas na sila ng Metro Manila at nasa south na sila. Ma'am, malapit na po. Mga 30 minutes na lang po. Sagot naman kagad ni George sa kanya. Hindi niya mapigilan na mapakunot noo sabay titig sa relo niya. Kung 30 minutes na biyahe pa, medyo matagal pa. At saka, alas 5 party lagpas alas 6 na. Alas 5 ang party, hindi ba? Late na yata tayo Nagtataka niyang muling sambit.
Hindi na sumagot si George kaya naman nagpa siyang tawagan na lang si Rovan. Nakalimutan niya palang itanong ito kung anong klaseng party ang dadaluhan nila at saan gaganapin. Nakailang ring na pero hindi pa rin sumasagot si Rovan. Lalabis na ipinagtaka ni Mireya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na hindi nito sinagot ang tawag niya sa labis niyang ipinagtaka. Bigla tuloy siyang kinabahan. Nag-alala din siya na baka kung ano nang nangyari dito. George, natatawagan mo ba si Rovan? Hindi siya sumasagot sa akin eh. Muli niyang wika kay George. Baka busy po ma'am. Hayaan niyo na lang po. Malapit na tayo. Sagutin naman kagad nito. Muli siyang napatitig sa labas ng bintana at hindi na rin siya umimik pa. Baka nga totoo ang sinabi ni George na busy lang si Rovan. Haysto lang dapat ni ikabahala, lalo na't malapit na rin naman pala siya. Kaya lang mas lalo siyang nagtaka dahil imbis na sa isang hotel o kung ano paman ang puntahan nila, pumasok ang sasakyan sa isang makipot na kalsada. Sobrang dilim na rin ang buong paligid kaya hindi niya tuloy mapigilan na mapayakap sa kanyang sarili. Parang gusto niya na tuloy pagdudahan ngayon si George, lalo na't hindi niya makontak si Rovan. George, ano to? Anong ibig sabihin nito? Bakit dito? Seryoso niya muling tanong kay George. Abot-abot ang kaba sa puso niya. Pakiramdam niya tuloy ngayon parang may kidnapping yatang magaganap pa. Ma'am, malapit na po tayo. Huwag po kayong mag-alala. Safe po ang lugar na to. Muling wika naman ni George. Mahinahon ang boses nito at wala siyang nababanaag na panganib. Pero hindi niya pa rin maiwasang mag-alala. Abot-abot rin ang kaba sa puso niya na hindi niya maintindihan. Sigurado ka ba? Bakit parang ang dilim naman yata ng dinadaanan natin? Hindi ba tayo naliligaw? Muling tanong niya dito. Huwag po kayong mag-alala, Mom. Dumaan po tayo sa shortcut kaya medyo madilim. Hindi niya tuloy mapigilan na mapangiwi. Muli niyang binuksan ang kanyang phone para sana subukang tawagan si Rovan. Pero ganun na lang ang panlulumon niya na walang signal sa kinaroonan nila ngayon. Nasa ang lupalop na lugar na ba sila? Bakit ang dilim at wala siyang makitang mga kabayan? Walang signal. Hindi niya maiwasang sambit. Opo ma'am, wala po talaga. Pero dito lang po yan ma'am. Pagkalagpas natin sa lugar na to, magkakaroon ulit. Sagot naman kagad ni George. Hindi niya natuloy mapigilan ng mapataas ng kilay. Kasabay ng pag-upo niya nang maayos na mula sa liwanag ng buwan ay natanaw siyang dagat. Yes, ang kalsadang dinaanan nila ay nasa gilid ng dagat. Anong lugar to? Saan ba talaga sila patutungo? Heist, lagot talaga sa kanyang Rovan na tumamaya. Feeling niya pinagpapawisan na nga siya dahil sa nervyos nang sa wakas ay may natanaw siyang isang maliwanag na lugar. Sa bandang unahan nila, pumasok sila sa mataas na gate at ilang saglit lang, binaybay na nasasakyan ng way patungo sa isang mataas na bahay. Sa gitna ng kawalan, may isang maliwanag na lugar kung saan nakatayo isang napakagandang bahay. Hindi siya makakilos. Ang kabang nararamdaman niya kanina lang ay biglang napalitan na kapanatagan ng kalooban. Pero nasaan na ba sila? Bakit parang walang tao? Pangatlo itong sasakyang nakaparada sa parking slot at wala rin siyang nakikitang ibang tao. Ma'am, nandito na po tayo. Gulat na napabaling ang tingin niya kay George nang muli itong nagsalita. Sa pagkakataon nito'y hawak na nitong pintuan nakabukas ng sasakyan. Walang pag-atubili na mabilis na rin siyang bumaba. Good evening ma'am, this way po. Hindi niya pa nga maiwasang mapaigtat sa gulat nang bigla na lang may nagsalita. Nang ibaling niyang tingin niya, bumungad sa mga mata niyang tatlong babae. Pare-parehong kasuotan ng mga to siguro, staff ang mga to ng nasabing establishment. Nasaan si Rovan? Ito na ba yung lugar na pagdarausan ng party? Bakit parang walang tao? Seryosong tanong niya kay George. Dadalhin niya po kayo kay Sir Rovan, ma'am. Malalaman niyo pong sorpresa ni Sir sa inyo kapag sumama kayo sa kanila. Wika ni George kaya wala na siyang nagawa pa, kung hindi ang sumama sa tatlong babae. Wala naman siyang pagpipilian, hindi ba? Nandito siya sa isang strangerong lugar na hindi niya alam kung saang lungsod to nasasakop. Hindi niya mapigilan ng magpalinga-linga habang naglalakad sila. Napakatahimik ng buong paligid. Wala siyang naririnig na kahit na boses na nag-uusap at wala ring palatandaan na may parting magaganap. Pero in fairness, maliwanag ang buong paligid at na-confirm ang kanina pang tumatakbo sa isipan niya na nandito nga sila sa isang beach resort. Hindi niya nga lang mawari kung saang lugar to. Habang naglalakad sila sa hindi kalayuan, may natanaw siyang iba't ibang kulay na ilaw. May ilang tao na rin siyang nagtatanaw, kaya naman hindi niya mapigilan na mapakunot noo. Lalo na't isang familiar na boses ang umagaw sa kanyang pansin. Ate, tawag nito sa kanya.
Kaagad naman nalaki ang mga mata niya sa gulat na makilala niya kapatid niyang si Cecilia. Halos patakbo tong lumapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Cecilia, anong ginagawa niyo dito? At saka sino mga kasama mo? Nasaan sila nani at tatay pati na rin si Raymark? Nagtataka niyang tanong dito. Ginitian lang siya nito saka siya sinipat ng tingin sabay nakangiting tumango-tango. Kasama ko sila nani at tatay pero mamaya na tayo mag-usap. Anong oras na oh? Late ka nang dumating at kanina pa naghihintay ang groom mo. Nakangiting wika nito. Pagkatapos sabihin ng katagang yon, nilabas nitong isang maliit na kahon at sa mismong harapan niya, pinuksan yon at kaagad na bumungad sa paningin niyang isang familiar na alahas. Ito yung kwintas na ibinigay sa kanya ni Rovan noong minsang dumalo sila sa auction 6 years ago at ito rin ang kauna-unahang regalo na ibinigay nito sa kanya. Mahalaga daw ito sa pag-iibigan niyang dalawa ni Kuya Rovan at ito daw ang kukompleto sa suot mo ngayon. Nakangiting wika ni Cecilia at basta na lang itong inilagay sa leeg niya ang nasabing kwintas. Hindi naman siya nakaimik. Sa totoo lang, naguguluhan siya kung ano ba talagang meron. Ang alam niya, party ang dadaluhan nila pero bakit parang ibang party naman yata to? Cecilia, anong ibig nitong sabihin? Saka nasaan si Rovan? Seryosong tanong niya dito pagkatapos nitong isuot sa kanya ang kwintas. Muling gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi nito bago nito tinurong kumpulan sa iba't ibang kulay ng ilaw. Mula sa kanilang kinatatayuan, naririnig niya ang mahinang hampas ng dagat sa dalampasigan. Nandun siya. Nakita mo bang red carpet na yon? Yan ang daan na dapat mong tahakin. Makakarating ka na kay Rovan. Congratulations, ate. I'm so happy for you. Nakangiting wika nito sa kanya. Sabay abot ng isang bukos ng puting rosas. Naguguluhan na talaga siya. May mga bagay na tumatakbo sa isipan niya na ayaw niya nang bigyan ng kahit na anong kahulugan. Sige na ate, nainip na kami and for sure nainip na rin si Kuya Rovan. Muli nitong bigkas kaya wala na siyang nagawa pa kung hindi sundin ang sinasabi nito. Dahan-dahan na inihakbang ang paa niya patungo sa red carpet. Habang papalapit siya na papalapit doon niya, namukhaan kung sino-sino mga taong nakikita niya kanina. Walang iba kundi ang nanay at tatay niya, sa Raymark, ang mommy at daddy ni Rovan, pati na rin ang dalawa niyang kaibigan sila Devon at Jasmira. Nandito din si Jonas. Lalo siyang nagtaka na makita niya ng tatlo nilang anak ni Rovan na sila Nicholas, Elijah at Ileana. Gayong ang alam niya na sa entertainment area ang mga to bago siya umalis. Paano kay bilis naman nilang nakarating dito? Nandito rin ang tatlong kaibigan nila Rovan at Jonas nang naalala niyang mga pangalan ay sila Gray, Elvis at Cooper. Hindi niya nakakasalamuhang mga to pero kilala niya dahil nga nung si Jonas pang kasintahan niya, palaging nababanggit sa kanya ni Jonas ang mga pangalan ng mga to. Lalo na kapag tumatambay daw ang mga to sa bar. Sila George at ang iba pang mga bodyguards ay tahimik lang din nakamasid at nang ituon niya ang kanyang paningin sa pinakadulong bahagi. Sumalubong sa paningin niya nakatayong si Rovan. Nakatitig to sa kanya habang sa likuran nito nakatayong isang lalaki nakasuot ng kulay puti. Lahat sila ay nakangiting nakatitig sa kanya. Gosh, kung panaginip man ang lahat, ayaw niya nang magising. Feeling niya kasi nandito siya sa isang panaginip dahil lahat ng mga mahal niya sa buhay ay nagsama-sama sa isang okasyon na hindi niya inaasahan. Anong meron? Hindi niya nga maiwasang tanong sa kanyang sarili nang bigla na lang niyang narinig ang tugtugin na may pamagat na Beautiful in White. Tagos sa puso ang mensahe ng awitin at hindi niya nga namalayan pa na napahinto na pala siya sa paghakbang. Para siyang biglang nahilo hanggang sa naramdaman niya na lang ang paghawak ng kung sino sa magkabilaan niyang balikat. At nang itaas niyang kanyang paningin, kaagad na sumalubong sa paningin niya ang nakangiting mukha ni Rovan. Bakit ka huminto sa paglalakad? Kanina pa kita hinihintay sa harap ng altar. Ayaw mo bang maging legal na asawa ko? Seryosong tanong nito sa kanya. Kaagad na nalaki ang mga mata niya sa gulat. Kasal? Kaninong kasal? Bakit? Mireya, I love you. Please marry me now. Hindi ko na kaya pang maghintay na matagal para lang tuluyan kang maitali sa akin. Magpakasal na tayo ngayon din. Seryosong wika nito. Hindi niya malaman kung anong magiging reaksyon niya. Nagulat din kasi talaga siya eh. Rovan, I love you too pero bakit ang bilis naman yata? I mean, agad-agad? Ngayon na? Gulat niyang bigkas at mas lalong nalaki ang mga mata niya. Kasabay ng pagtakip niya na sarili niyang kamay sa kanyang bibig nang walang sabi-sabing basta na lang itong lumuhod sa harapan niya. Marry me now, Mireya, please. Nagsusumamo nitong bigkas. Feeling niya biglang naumid ang dila niya kasabay ng pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. May naririnig siyang mga katagang nagsasabi ng yes.
Pero hindi niya masyadong binigyang pansin lalo na't hindi maalis-alis ang pagkakatitig niya kay Rovan. Marry me. Be my wife because I want to be with you forever. Seryoso muli nitong bigkas at muli sa sarili nitong bulsa, nilabas itong isang kumikinang na bagay. Isa yung solitaire diamond engagement ring. At kumikinang yun sa tama, mula sa liwanag ng mga ilaw. Yes na ate, naku jackpot ka na kay Kuya Rovan. Kaya yes na yan. Yes na yan. Narinig niyang sigaw ni Cecilia na sinabayan pa ng pagpalakpak. Mommy, say yes please. Please remember, I want baby sister na. Ani naman ni Eliana. Mommy, say yes please. Daddy will cry na. Magkapanabay na wika naman ni na Elijah at Nicholas. Wala na siyang nagawa pa kundi habang hilam ang luha sa mga mata niya. Sunod-sunod ng naging pagtango niya na naging hudyat para tuluyang isuot sa palasingsingan niyang singsing na nagsisimbolo sa pag-ibig ni Rovan sa kanya. Pagkatapos nitong maipasok sa palasingsingan niyang naturang engagement ring, dahan-dahan na tumayo si Rovan. Sunod na ginawa nito ay ang mahigpit na pagyakap sa kanya kaya naman mas lalo siyang napahagulhol ng iyak. Honey, promise, I will not let you down. I love you. Narinig niyang wika ni Rovan pero tanging mahinang paghikbi lang ang naging sagot niya. Kay tagal niya kayang inasam ito. Kay tagal niyang inintay at ngayon nandito na, wala siyang balak na pakawalan pa. Ito na ang hinihintay niya eh. Ang tuluyang magiging Mrs. Salvatierra. I love you, Mireya. Mahinang bulong ni Rovan sa kanya. Kumalas siya sa pagkakayakap nito at masuyo niya din itong tinitigan sa mga mata, kung saan nababanaag niyang ilang butil ng luha mula sa mga mata nito. Nagawang lumuha ni Rovan sa harap niya. So ibig sabihin, galing din sa pusong mga katagang binitawan nito sa kanya ngayon. I love you too, Rovan. I love you. Lumuluha niyang bigkas. Isang matamis na ngiti sa labi ang kaagad na gumuhit sa labi nito bago walang sabi-sabing inangkin ang labi niya. Bulungan at hiyawan ang naririnig niya sa buong paligid pero wala siyang pakialam. Walang mas importante sa kanya ngayon kung hindi si Rovan lang. Wala naman sigurong may inggit dahil wala namang sino man ang nanonood sa kanila, kung hindi ang mga mahal lang nila sa buhay. Tama na yan, nainip na si Father. Narinig nilang wika ni Jonas, kaya naman siya nang kusang humiwalay kay Rovan. Tawanan ng muling umalingaw-ngaw sa buong paligid habang hindi naman siya makatingin sa audience nila. Bigla siyang nakaramdam ng hiya. So paano ba yan? Nainip na mga bisita. Halika na para maumpisa na ni Father ang seremonya ng kasal natin. Nakangiti nitong wika sa kanya. Kaya naman buong paglalambing na humawak na siya sa braso nito. Hindi niya alam kung nagtitipid ba itong si Rovan dahil pinagsabay pa talaga nito ang marriage proposal pati na rin ang kasal nila. Or sadyang nagmamadali lang ba ito ngayon? Ewan, bastang alam niya masaya siya. Masayang masaya siya at kontento na siya sa kung ano man ang nangyayari ngayon. Ito lang naman ang mahalaga isang solemn na kasalan na sasaksihan ng mga mahal nila sa buhay. Masaya na siya sa ganun at sana mas lalong titibay ang pagsasama nilang dalawa ni Rovan dahil manunumpa na silang dalawa sa harap ng altar. Parang kay bilis ng pangyayari, namalayan na lang nilang dalawa ni Rovan na nagpalitan na sila ng I-dos sa harapan ni Father. Isinuot ang wedding ring sa isa't isa at nagtatapos ang kasal sa paghalik ng groom sa kanyang bride. Pagkatapos ng seremonya ng kasal, kanya-kanyang lapitan ng mga mahal nila sa buhay. Ang mommy at daddy ni Rovan na nagpakita ng sobrang tuwa, pati na rin ang nanay at tatay niya. Hindi magkamayo na congratulations ang naririnig niya sa buong paligid hanggang sa bigla na lang silang lapitan ni Jonas at nilahad ang kamay sa harapan ni Rovan. Congratulations bro, masaya ako para sa inyong dalawa ni Mireya, wika nito. Nagkamay ang dalawang magkaibigan na minsan naging magkaribal sa ngalan ng pag-ibig. Siya ang mas masaya ngayon nakikita niyang nagkasundo na ulit ang dalawa. Wala na siyang mahihiling pa. Thank you, sana ikaw din. Kung sino man ang babae na pupusuan mo, huwag ka nang magdalawang isip na iharap siya sa dambana. Hindi ka na bumabata. Bumuo ka na ng sarili mong pamilya at sana magkaroon ka na rin ng mga anak. Believe me bro, masaya ang magkaroon ng mapagmahal na asawa at makukulit na mga anak. Nakangiting wika ni Rovan dito. Natawa naman si Jonas sabay sulyap kay Jasmira. Yes, I already found her and soon kami naman ang haharap sa dambana. Nakangiting sagot ni Jonas. Hindi niya naman mapigilang makaramdam ng tuwa para kay Jasmira. Kung ganun, wala naman pala siyang dapat ikabahala, lalo na't mukhang tapat naman si Jonas dito
Pakakasalan daw kaya dapat lang na maging happy na rin siya para kay Jasmira. May sariling buhay si Jasmira. May sariling gusto at kung na-inlove man ito kay Jonas, bilang kaibigan ay sasuportahan niya to. Iintindihin dahil si Jonas ay para sa kanya, ay isa na lang bunga na kanya nakaraan. Naka-move on na siya at nandito na siya sa piling ni Rovan. Mas masaya na rin ang buhay niya ngayon. Kontento na siya at ngayong kasal na sila ni Rovan, mas lalo pa niya itong mamahalin. Aalagaan at magiging isa siyang mabuting asawa at ina ng mga anak nila. Aasahan ko yan, bro. Pero before that, paunahin mo muna kami ni Mireya. Naikasal na kami ngayon pero gusto ko pa rin ibigay ang ingranding kasalan kung saan dadaluhan ng lahat ng taong nakakilala sa amin. Mga business partners at iba pang mga kaibigan. Nakangiting wika ni Rovan. Nagtatanong ang mga matang na patitig siya kay Rovan. Hindi pa ba ito kasal? May kasunod pang seremonya ng kasal na magaganap sa pagitan nilang dalawa? God, you heard it right, honey. Although ikinasal na tayo ngayon, pero gusto ko pa rin nabigyan ka ng ingranding kasal. Sa loob ng simbahan kung saan isusuot mo sarili mong choice na wedding gown. Nakangiting wika nito. Hindi niya tuloy mapigilan ng maluha. Another surprise na naman sa taong mahal niya. Hay, ang swerte niya dahil hindi na nauubusan ng sorpresa sa kanya ang lalaking pinakamamahal niya.